Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction na itong post ng Optic Politics. Sinare lang niya ang statement ng naiwang chairman ng ICI, Independent Commission for Infrastructure. Sabi nito, ICI Andres Reyes Jr., statement niya, I cannot function dahil mag-isa na lang ako. Ang kawawang cowboy. May titulo, wala. Bakit ka ba nandyan? ICI ni Marcos parang lonely table, wala nang mga upuan, abandonado na. Lonely table just for one. In a bright and crowded room, while the music has begun, it brings the memories in the glow. So play the song the way it used to be. Ay nako, may post akong nabasa na yung ICI report daw nandun pa sa lamesa ng Pangulo, nire-review niya. So, tanong, kung independent commission, bakit nire-review ng Pangulo? Ibig sabihin, pag-review niya at meron siyang ayaw doon, papalitan niya. Di, nabuking sila. Sino bang nagsabi? Si Auntie Claire ata. Nire-review pa ng Pangulo ang report ng ICI. Nabuking. So, ano ngayon? Ang daming nagrereklamo. Si Congressman Erese, Congressman De Lima, gustong-gusto nila maipasa yung Independent People's Commission Bill para yung pag-iimbestiga ng flood control anomaly magkakaroon ng ngipin, magkakaroon ng budget, magkakaroon ng contempt powers. Nagtataka itong mga kongresista, mga lawmakers, bakit ang Pangulo ayaw niyang matuloy? Di ba kung totohanan na gusto niyang mapanagot malaman at mapanagot ang mga nagnakaw, ay di, kung ako ang presidente, mabilis pa sa alas 4 na. Sige, urgent, ipasa yan para mapreso ang dapat mapreso. Kaya lang, dito makikita na talagang optics o propaganda o panakip butas lang ang ICI ng Pangulong Marcos Jr. Kasi nga, honest mind, alam niya kung ano talaga nangyari. Ano yung talagang nangyari? Ito, si Congressman Toby Chanco, handang magtestigo tungkol nito. Alam ng Pangulo yung nangyayaring kapalpakan sa Kongreso, yung pag-divert nila ng mga pundo, alam na ng Pangulo as early as November of 2024. Nagalit ng Pangulo kay Martin Romualdez, kay Saldico. Bakit? Ilan bang eroplano, jet plane ang gusto nyong bilhin? Ilan bang mansion sa Forbes Park ang gusto nyo? Bakit nyo pinapakilaman ng pondo dyan sa Kongreso? Ibalik nyo. Dahil yung pondo ng mga flagship programs, pinakialaman ninyo. Subway, PNR Railway at iba pang mga major infrastructure projects, tinanggalan nila ng pondo. Kaya galit ang Pangulo. Well, dapat lang. Kaya maganda yung ginawa niya. Ibalik nyo. Anong sabi daw ni Romualdez? Yes, Mr. President, ibabalik namin sa BICAM. Anong nangyari? Wala, hindi na ibalik sa BICAM. Ibig sabihin, kayang-kaya ni Romualdez itong Pangulong ito. So dito, opinion ko, ang hina ng Pangulo. Hindi niya kaya si Romualdez.
So hindi binalik yung mga tinanggal na pundo sa flagship programs. After that, pinirmahan pa rin niya yung budget. Anong klaseng presidente ka? Kung ako yun, ibeto ko na yung budget. Yung plano kong gustong gawin, pinakialaman. Tapos wala siyang ginawa. Nagveto lang ng ilang bilyones, kakaunti. At ang pinalusot, aabot ng 431 billion. So, wala talaga. Kaya hindi mo na masisisi ang taong bayan, galit ng taong bayan. Kaya ang kanyang ratings negative na. Lahat ng mga credible na survey groups, negative. Ayan, sa Think Polls, SWS, ano ba? Basta 3% at negative 3% sa SWS, sa Polls Asia, negative 15%, hindi, WR numero ata. Negative 5% pala ang Pulse Asia. WR numero, negative 15%. Sa Pulse Asia, negative 27%. Galit ng taong bayan. So, nasaan na yung pangakong ikukulong bago mag-Christmas? Wala na. Tapos na lang Valentine's, wala pa rin nakukulong. So, wala na. Personal opinion ko lang ito. Wala na akong aasahan dito sa presidente nito. Well, ituloy niya ang panunungkulan niya hanggang 2028 dahil binutuhan siya. Kaya lang kung yung aasenso pa tayo, wala. Survival mode na lang. Mabuti na lang at nag-declare na si VP Sara. Ako, si Sara Duterte, tatakbong Pangulo sa 2028. Wow! Alam nyo? On the day, on her declaration, yung stock market natin na bagsak na bagsak niya, biglang tumaas. Ano ibig sabihin? Yung confidence ng mga negosyante, bumalik na. Bumili na ulit sila ng share sa stock market. Kasi nakikita nila, pag upo ni VP Sara, babalik na ang sigla. Ayan ang Duterte effect. Bumabalik ng ano. So, go lang tayo mga kapwa ko DDS, kapit bisig tayo. Panalunin natin ang isang Duterte babalik sa Malacanang sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Taga na magsin. Aliyog sa nagapay sa sin, salamat tayo. Ug karon mo na dai ni ang atop sa natagaan na mo giro. Mga sako gipang kunanrang dayon o habol. Una ni ang ilang atop. Ug karon mag-atop na ni sila. Hay tayo nga ada bawa. Ito naman na yun si Kuya. Salamat sa Ginoo og sa tawo nga nagtabang ani og salamat tungod sa iya pito na katuig ning akong sinaya pag pulian. Salamat kayo. Lagi. So pito na katuig ya bago pa ka nakapuli og atop Oh, bago sa imong balay. Pito na katuig kaya pag napulian. Ngano man niya sa kadugayon na wala ka nakapuli og atop? Wala lagi, wala may kuan. Wala budget. Unsa daya imong trabaho? Kuanra, umara. Uma, Igo-igo raban, wala naman pangonsumo, di nagigaw ka budgetan ang kuan yun. atop. Atob. Lagi. So pila na daya imong edad? Kuan na 30. Ang imong anak pila ka buok? Kulo. Tulo ka buok. So naga-eskwela na sila. Oh, ang isa, ang duwa wala pa. So salamat kayo ya.
Oh, salamat pod. Salamat kayo.